Napag-usapan natin yung bakit siya naghahang, bakit siya nagla-lag, mahina ba ang signal ni President Marcos Jr.? Parang pag binigla mo ng tanong ito without the teleprompter, without the prepared speech, naghahang po talaga siya, nauutal siya. Lalo na siguro sa unang tanong mo, maybe kapag ka ang media, yung mga nag-i-interview sa kanya, mga reporters, no, ay maybe nabigyan ng advanced questionnaires, yung iba naman nagpa-follow up question kasi nauhaw sila sa sagot. Maybe gano'n, no? Yung iba kahit nakasabwat na nila or sampa sa kanila, nakakasuka po talaga ang media ngayon, mga kuya. Grabe. Sumobra ang sipsip. Tapos sasabihin na tatapusin daw ang gutom. Nabanggit na to ni Miss Marley kakahapon, sabi, ang pangarap daw ni Mr. President ay ano, wala nang Pilipinong magugutom. Wala na nga magugutom kasi mamamatay na tayong lahat. Although, bagay na hindi ayaw nating isipin at ayaw nating paniwalaan, pero posibleng doon niya tayo kakarayin. Kasi kung siya nga na may glitch nga, 'di ba, bigla siyang nauutal, nabablangko at natatawa rin siya sa kanyang sarili kung bakit nagkakaganon siya. Natawa siya sa kanyang pagiging lutang. My God. Paano napagdesisyonan ng isang pinuno na wala naman sa sarili ang isabak tayo sa giyera? Mga ate at kuya, natatakot na ang mga taga-norte. Di ba nabanggit pa nga ni Miss Marlica may nilo-launch na rocket mamaya. 28 na ngayon ha, mamaya yata. May ilo-launch na rocket yung mga incheck dyan sa norte. Baka pumalya yan, may mata, di ba? Bali nyo bumaksak yung mga kung ano man. May matamaan, may mga casualty, wag naman sana. Lalo pa sasabihin nila ang Chinese creations and whatnot ay mga ano no hindi quality, right? Ganun ang padalait sa China eh. Pag made in China, bulok, sira, madaling masira, ganun. So, pero ang mga taga-norte po, aside from that threat of a rocket na ilo-launch ng China malapit dyan sa norte, may mga sekreto na palang nagaganap na wala tayong kaalam-alam at hindi to binabalita ng media. Anyway, ang media, hinahype nila yung tension, dinidemonize nga. Siguro ang media nakikinabang dyan sa alleged millions na ginagastos ng US in dollars na black propaganda para i-demonize ang China sa usaping West Philippine Sea. Nung mga nakaraang linggo, binulgar ng Reuters ng Amerika, isang media in the US, na nagkaroon ng black propaganda laban sa bakuna ng Incheck, 'di ba? Na Sinovac, dahil nga sinabi ng China na ang virus na itong kumalat, yung COVID nung pandemic ay creation ng mga kano. Doon la ang pinakalat sa China, doon pinasimulan. Gumanti ang US at sinabi nila ang bakuna ng China ay nakakamatay, gano'n. Ang daming mga Pilipinong natakot sa bakuna. Maraming hindi nagpaturok, nagkandamatay sa sakit na COVID. Okay? So, ba't ganun ang US? Gusto nilang sabotahihin ang bakuna at ang reputasyon ng China, pero na-compromise naman tayo. Tayo ang casualty. Parang genocide na nga ang nangyari, sabi ni Ms. Sass. 60,000 mahigit ang namatay sa COVID. Millions ang na-infect. Dahil yung iba ay magpabakuna, nag-self-medicating, yung iba po hindi nasama sa record, yung iba nagsikreto, no? Alam na nilang COVID yung tumama sa kanila, wala silang panlasa, ang taas ng lagnat, ang sama ng pakiramdam. Yung mga symptoms ng COVID, hindi sila, nag-self-medicate sila, di ba? Kung ano-ano mga pinaglalalaklak hanggang sa mawala yung sakit na yun. Hindi na nagpabakuna kasi nga natakot. Ngayon po, meron na namang ginagastosan allegedly ang Anemika na black propaganda laban sa China para i-demonyohin dyan sa West Philippine Sea. Ganyan ang ginagawa ng media ngayon, yan lagi ang binabalita. Pero ang statement po ni President Marcos Jr. ay hindi daw tayo makikipag-away. Tama ba? Thank you, Ate Elizabeth. Hindi daw tayo makikipaggera, hindi daw po ganyan ang ating ano no, ang ating prinsipyo bilang Pilipino. Lagi daw diplomasya, yun ang sinasabi niya. Pero iba ang nangyayari sa ground. At makakapagpatotoo dyan ang ilang mga taga-norte kasi dyan nakaposisyon sa norte ang mga missile launchers ng Kano. Tatlo yata dyan sa norte, nakakoncentrate dyan di ba? Sa Luzon, Palawan, dalawa. Ang mga EDCA sites na nandun ang mga sundalong Kano. Ano ang sabi ni President Marcos Jr. nung in-interview sa Pilar Bataan? Sabi niya, nandito lang ang mga Kano para tumulong sa relief operation, sa emergency operations and whatnot kapag may mga calamity, bagyo, lindol, sabog bulkan, ganyan, baha,
Nandito lang daw ang mga kano. Yun ang sabi niya mga kuya, coming from his mouth. Pero ang totoo, bakit may mga missile? Ano, babarilin ang mata ng bagyo? Pag lumindol, babarilin ang lupa. What? Kakanyunin ang bulkan kapag nagbuga ng pag sumabog? Bakit may mga panggera? Tapos ngayon, wala tayong kaalam-alam, palalabasin kasi nila na lumaban lang naman tayo kasi grabe na ang pambubuli ng incheck. Sabi, no? Pero yung mga nakakarating po, shinare na ni na Miss Pebbles at ni Madam Ellie, na may mga nagme-message sa kanila kung ano yung nangyayari dyan sa norte. Basahin natin yung mga screenshots ng sinend kina Pebbles sa isahin natin. Ang dami po kasi eh. Isa-isahin natin. May nag-message kay Pebbles. Hello po, Miss Pebbles. Please hide my identity. Isa po ako sa mga silent followers po ninyo. Sad to say na isa ako sa mga nabudol ng administrasyon na to. I voted BBM because of Inday Sara. Same. Ngayon, wala akong magawa kundi magsisi at mag-alala. I'm working sa LGU, local government. So maybe sa munisipyo na kung hindi man sa City Hall. Last Monday, June 24, nagkaroon ng executive meeting ang mga department head presided by the local chief executive. Present din ang mga taga-Armed Forces of the Philippines, mga sundalo. May emergency meeting. Ang sabi po ng mayor namin, maghanda daw kami sa posible na gyera with China. So mga taga-norte itong nagbe-message kay Pebbles. Maghanda na raw ang local government. Kung hindi tayo makikipaggyera, at sabi nga ni President Marcos Jr. ay dadaanin daw niya sa diplomacy, bakit pinagre-ready ang mga taga-LGU, lalo yung taga-norte? Ano ang totoo niyang binabalak? Iba ang sinasabi sa balak gawin. Sino ang nagde-decide at sino itong spokesperson na parang puppet? Unfortunately, wala siyang spokesperson, hindi katulad ni PRD, may Sally Roque, may Pantaleon Alvarez noon, may Salvador Panelo, na kung hindi makapagpa-interview si Pangulong Duterte, may magsasalita for him. Ngayon, paminsan-minsan na nga lang magsasalita si President Marcos Jr., may mga glitches pa, nagdubidap-dap pa. Oh. At iba ang sasabihin niya sa totoong ginagawa on the ground. So, parang in a way, nililin lang tayo no, nagsasalitang presidente, pero iba ang galawan ng kanyang mga tao, gabinete, at maybe ng malaki ang tiyan na babae, na laging may hawak na champagne at vape. May yosi pa. Ay, sana all. Sosyal na sosyal. Tuyot naman. Charot. Sino ba yun? Malay ko. Basta may nakikita kong babae, malaki ang tiyan. May champagne, may vape, nag-yosi. Kulubot ang leeg. Sino ba yun? Sabi po na mayor namin, maganda kami sa posibleng gera with China, and one of my friend called me last night. He works sa isa sa mga ospital sa Kulipan, kinover ni Miss Pebbles. May mga foreigner daw na pumunta sa ospital nila, ina-assess nila yung facility doon daw kasi dadalhin ang mga wounded soldiers. May nag-message ito sa akin mga kuya. Hindi ko lang na-ready. Doon daw dadalhin sa ospital ng kaibigan nitong nag-chat kay Pebbles, ang mga wounded soldiers pag natuloy ang gyera. When I heard that, I felt nervous. Kasama ko kasi sa bahay si mama na senior citizen with my brother na mentally ill. I'm the breadwinner and I take care of them. May mga special needs sila. Hindi ko alam kung saan tatakbo and whatnot. May nag-message sa akin na yung mga doctors daw sa mga hospitals dyan sa norte ay parang tinitrain tinitrain. Kung hindi man nag-open ng parang trauma center doon, tinitrain kung paano i-assess yung mga matotrauma sa mangyayaring gera. So siguro psychologically and even yung kung masasabugan ka man or what. Bakit nagre-ready ang local government units, even yung mga hospitals, na alam nila na doon bakit pinagre-ready sa buhos ng mga magiging sugatan, ng maaaning, sa trauma, masa-shock, right?
Bakit nire-ready ang taga-norte? Diyan siguro ang unang salvo, mga ate at kuya. Senator Aimee, ano tong ginagawa ng kapatid mo? Taga-norte ka. Ang anak mo, gobernador ng isa sa mga probinsya or ng isang distrito sa norte, umiyak na nga sa'yo, natatakot na rin, natatakot ka na rin. Ano? Ang unang umimik sa administrasyon ni President Marcos Jr. ay ang Cagayan Governor na si Governor Mamba. Ayaw niyang pumayag lagyan ng EDCA size. Ano nangyari? Mukhang nasuspenda. 2 EDCA size ang nilagay sa Cagayan. Hindi nakayanan ni Governor Mamba. Siyempre, local government official lang siya. Gobernador lang siya. Kung ang kalaban niya, yung babaeng malaki ang tiyan, na yun yata ang namumuno ngayon at hindi yung nagdubidabidap-dap. Right? We received, sabi ni Miss Ellie, we received info that families of several elites and government officials are slowly exiting the country already. Kaya ba almost every day na may milyonaryo? Oh, kanina may nanalo na naman sa lotto or kagabi, 20 million. Few days ago, magkasunod, ang lalaki ng tinamaang pera. Nga pala, may nakita akong artista pumunta ng Singapore. Artista to, dala niya ang kanyang mga anak. Ewan ko kung nag-eme-eme na magbe-birthday doon. Bakit ang celebration ng birthday niya, ilang araw, pumunta na ng Singapore. Baka tatakas na rin. Nag-aalisan na ang mga elite, ang mga mayayaman sa Pilipinas. Dahan-dahang umi-exit, palusot-palusot. Pero kung ano man ang mangyari, binenta na nga raw yung ibang mga properties. Bilyon-bilyong halaga ng mga bahay na pagkakamahal dyan sa kung saan-saan dyan sa NCR. Pinagbibenta at mukhang bit-bit na rin ng pera at bumili na rin ng properties kung wala pa. Abroad. At doon na lang. Paano tayo? Na hindi ka makapagpa-passport. Tatapusin daw ang kagutuman. Sabi kahapon ni President Marcos Jr. Ay tapos nga ang gutom natin, hindi tayo magugutom, magkakandamatay na tayo. May lihim na preparation sa norte nang wala tayong kaalam-alam. Mabuti nagme-message sa mga vloggers, ang mga taga-ron. May nagtanong kay Madam Ellie, kung ito daw bang post niya ay regarding sa gulong mangyayari between China and, alam nyo, kahit mga estudyante ngayon, kahit nasa bakasyon sila, natatakot na rin. May nagtanong sa akin estudyante, mga alit kuya, kahapon. Miss Mau, alam mo ba yung nangyayari? Mukhang gigirahin tayo Inaagaw na ng China ang West Philippine Sea. Kung todo ako paliwanag sa estudyante na ang hirap namang i-spoon feed. Hindi atin yun. Pinag-aagawan yun. Hindi yun inaagaw sa atin. Hindi yun atin. Wala pang isla ang Pilipinas na inaagaw. Thank you po, DJ AI. Wala pang inaagaw na isla at lupain ang China sa 7,600 islands ng Pilipinas. Wala pa. Okay? Hindi sila kilalang ng aangkin. 3 beses na tayo na-colonize. Ilangkin tayo ng Espanya, ng Hapon, ng Amerikano, yung 3 yan. Humaling na humaling sa alindog ng Pilipinas. Pero never naging part ng colonizers ang in-check. Bago dumating tong 3 to, itong mga Kastila, Hapon, Kano sa Pilipinas, matagal na nating kaibigan ang China. Kapalitan natin ng produkto, kabarter natin. In fact, may sultanate po ng, I think, Sulu, na ino-honor ng China. May ribulto sa China. Pinangalanan pang ayata ng pangalang pang-inchik. Ang isang sultan ng Sulu. Kaibigan, halos kapatid ang turing ng China sa atin. Kaya nagkakaganyan yan dyan. Pinoprovoke natin. 'Di ba? Inaasar ng mga may mga naka-assign sa supply mission diyan ang China. May isang video mga atit kuya na pahabol yung isang bankero sa Coast Guard ng China, yung pala nang aasar lang siya. May binautusan. Right? So, continue. Sabi nung nag-message kay Madam Ellie, kasi yung papa ko retired army, naka-receive ng call from the government. What was the call all about? Parang ganun sabi ni Madam Ellie. Ide-deploy daw sila, oh my God, retired na, ide-deploy pa rin, o ugod-ugod na siguro. Or mahina ng katawan, baka nasa 60s na eh. Ide-deploy daw sila anytime soon. Oh my God. Baka pagkatapos ng
Baka siguro wala mo ng gulo, no? Like, magsosona muna si Mr. President sa July. Sabi nga po, mga September daw yan eh. September daw magsisimula ang gulo between China and the Philippines. Tayo ang gustong-gusto ng gulo. Ang incheck, ayaw. Alam niyo, kumatat kuya, may banggit sa akin ito, if not Attorney Nick. Ang gagawin daw ng China, kapag napikon sa atin, economic war. Yan ang ginagawa nila sa Taiwan. Economic war. Magkakat ng ties ang China sa kanyang katunggali. Sige. Inaasar nyo kami. Dinidemonize nyo kami. Putol. Alam nyo, hindi mahirap lang kausapin. Hindi naman tayo marunong salita ng Mandarin or Cantonese. Pero sana no, may mag-explain sa China na pwede i-cut nyo muna yung ties nyo with the US. Ang daming utang ng US sa China. So kung ano man yung mga companies na pag-aari ng US or mga satellite lines and what not, putulin nyo na. Kung ano man yung, 'di ba, yung exchange of goods and services ng China between China and US, i-cut nyo na China. Huwag na kayo makipagkaibigan diyan. Baka inaantay ng China manalo si Trump eh. Kasi yung Biden wala eh. Lutang 'yun eh. Kaya kung ano-ano pinagagagawa ng, 'di ba? Ng mga nandiyan sa US, ng mga military nila at kung ano pa man. At ng mga politiko, right? Kasi yung Biden, lutang yun eh. Maundaers, ulyanin na nga. Wala na rin sa sarili. Parang yung kakilala natin na nagdudubidabidap-dap. I-deploy daw, sabi nung nag-message kay Miss Madam Ellie, yung tatay niya na retired na, tatawagan daw sila para mag-report na ng Maynila. Tapos yung katrabaho din dati ni Papa, confirm din na pati sila tinawagan or tinext. Not sure kung sila lang ba ang tinawagan kasi may list na daw po. O pili lang. Imagine po, retired na sila. Matanda na. Pero bakit tinawagan sila para i-deploy? Nakakapagtaka. Hindi din kami sure kung lahat ba ng retired pinapatawag or iilan lang. Feeling ko ano to eh. Actually, may nakita akong post mga atit kuya, nagre-recruit ang, I think, Philippine Army ng mga bagong sundalo. Ang sweldo daw ay 50K. Like yung mga bata pa. Na ganun ang tahaking training na magsundalo na lang ng Pilipinas. 50K a month. Eh syempre, mga bata ngayon, kahit na 20K ang i-offer mo, eh, i-grab nila yung career na yan, di ba? So, ano ba yun? Ito pa. Ma'am Pe, good morning po. May sitwasyon po kasi kami na need ng tulong. Scout Ranger po ang asawa ko. Napakaraming beses na po siyang napasabak sa giyera. Ang pinakalas ang sa Marawi. Okay? Itong nag-message kay Miss Pebos. At isa siya sa nasugatan. 6 years to go, pwede na siya mag-early retirement. Malapit ang retirement ng asawa. Pero kahapon po kasi pinatawag po sila ng kanilang battalion commander. Bago ang lahat ng kuda, pinaalalahanan po sila na ang karuwagan sa giyera, so may ganitong brainwashing, ay isang malaking kasalanan sa institusyon. So kung matatakot ka daw, parang ganoon eh, parang hinahamon-hamon, hinihit yung ego ng mga sundalo. Pag umayaw kayo sa giyera ay duwag kayo. So yung ego ng mga lalaki, aside from ego of being a sundalo, hinihit ka agad. May ganun agad na na heads up, di ba? Isa daw karuwagan at malaking kasalanan sa institusyon. So, yun na nga po, tinanong sila sino ang willing sumabak sa giyera sa West Philippine Sea against China kung matutuloy daw po. Nag-usap na kasi kaming mag-asawa na in case po talagang hindi mapipigilan ang giyera, hindi po siya sasama. Kasi po, talaga namang malaki ang posibilidad na hindi na siya makakauwi ng buhay. Sabi nga po ng asawa ko, kung totoong rason ng giyera lang, handa kong itaya ang buhay ko para sa bayan. Pero ang makipaggiyera po, dahil sa rason na utos ng bangag, siguro, ang ibig niya sabihin, utos ng kano pala, at para lang palabasing mali ang foreign policy ni Tatay Digong ay hindi po tama. Kaya po nasabi ko na lang na sana magka-people power na. May mga nababasa ko sa comment section, nababasa ko yung mga comments niyo sa post sa mga nakaraang vlog natin. May manguna lang daw, may mag-lead lang daw at pupunta daw ng Manila. Say mag-lead si PRRD, bubuhos ang tao sa Manila. Willing sumali sa EDSA 3. Nag-aantay lang ng mamumuno.
Well, si VP Sara nag-quit na. Baka yan ang kinatatakot nila. What if si PRRD pa ang manawagan? Kaya lang, huhulihin nila yun for acts of sedition or inciting to sedition. No? Parang nagyayaya ka pang pabagsakin ang gobyerno. Kaya ang hakbang ng maisog maingat di ba? Gusto lang nilang manawagan na pakinggan ang taong bayan. Wala silang panawagan na na more than that. Na tara na magbitbit na tayo ng armas, humawak na tayo ng gulok, ng itak, martilyo, sugurin na natin ang kamangyang. That's inciting to sedition and sedition na rin, act of sedition. So maingat itong hakbang ng maisog, pero despite na hindi naman ganyan ang panawagan nila, ginugurgur ang kanilang event. Nilalatagan ng mga traktora, ng mga dump truck, kung ano-ano pa. O pwes, abroad maghahakbang ng maisog. At dapat matakot ang administrasyon ni President Marcos Jr. kapag OFWs na ang nagsasalita. Tayo mga nasa Pilipinas, wala pa tayong masyadong kakayahan, although madami tayo huwag isbulin yon. Pero mga OFWs, kayo yung may may finances. Kaya nga kayo nasa abroad kasi walang opportunity sa Pilipinas. Kayo yung may pera. Halos kontrolado nyo nga ang economy natin, ang laki ng kino-contribute nyo Kayo ang nagbubuhat ng ekonomiya ngayon, kaya ang tawag sa inyo bagong bayani. Without the OFWs, do you think makakapagpaaral ang ibang Pilipino sa Pilipinas? Makakapagpaaral ang ibang kamag-anak nyo? Makakapagpagawa ng bahay? Makakabili ng kotse? Makakapag-ipon para sa college funds ng mga bata? Ano ang mangyayari sa mga Pilipino kung walang kamag-anak na nag-abroad? Nga, lahat tayo isang kaig-isang tuka. Kayo ang may pinakamalaking contribution sa GDP natin. Okay, sa ekonomiya ng Pilipinas, if not the GDP and GNP. Anyway, ayun nga raw. Para po maiwasan ng giyera at malagay sa tamang pamamahala ang Pilipinas, people power na talaga pong sasali kami kung matutuloy. Pati itong nag-message kami sa Cebu, sasali daw kung matutuloy daw ang EDSA 3. Hope for mapayuhan nyo kami ng kung tama po ba na hindi sumali ang asawa ko sa nagpalista na pupunta sa Luzon. Baka taga Mindanao to. Alam po namin pag-iinitan siya at posibleng mawalan ng trabaho. So kung ikaw ay duwag at hindi ka sasama sa giyera, ay baka nga ma-relieve ka of your duty or ma-assign ka sa malayo or alisan ka ng trabaho. So walang choice. Right? Kung ikaw ay sundalo pa ngayon, although na-trauma ka na sa giyera sa Marawi, wala kang choice kundi mag-participate na naman. Kaysa walang malamon ng Right? Kapit sa patalim ang mga sundalo. Alam po namin pag-iinitan siya posibleng mawalan ng trabaho. Ulitin po namin, kung para talaga sa bayan ang giyera, handang-handa po siya mamatay para sa bayan. Huwag lang sa utos ng wala sa tino na Pangulo. Taranta na ang mga kababayan natin sa norte, pati ang mga naka-uniforme. Marami naman sa mga sundalo ang ayaw. Silang naranasan na ang giyera. Silang mga naliparan na ng bala, baka natamaan na nga. Napapaliguan na ng mga bala at parang mga dagang nagtatago. Kapag nagpuputukan, baka nga yung iba dyan, di ba may mga trauma na sa, like may pumutok na bigla, natataranta. May kilala kong ganyan mga kuya Yung kakilala ko, nataranta lang, tumegi. Post-war kineme, something like that, di ba? Naalala lang niya yung moment na may nagpaputok lang siguro bagong taon or may event, may nagpaputok lang, nagwala, may napatay. Dala-dala niya yung post-trauma niya sa giyera or something. Tapos isasabak sa giyera, pupwersahin. Wala tayong kaalam-alam. Hindi to binabalita ng media. Mabuti may kumukontak sa mga vloggers. Mabuti malakas ang loob ng katulad ni na Madam Ellie, na Miss Pebbles, na i-post ito at i-share. Ay kung ako, hindi ako maglalakas loob mga at kuya. Right? So nakakatuwa, no? Madam Ellie and Pebbles are members of the LGBTQIABCDEFGSIJK. Sabi nga ni Pebbles. Miyembro ng LGBT to, katulad ko. Pero ang tatapang. Right? And salamat sinishare nila to, hindi natin ito malalaman. Kaya gusto nilang gurgurin ang mga vloggers, ang social media, kasi ang media hawak nila sa liig. Ang mga vloggers nga, although nabibigyan nila ng 70K allegedly, 70K pinakamababa.
May vloggers daw na binibigyan ng 700K, lagpas kalahating milyon sa buwan or ma-bird. Sinong hindi kakagat? Right? Oh, maraming matutokso sa ganyang kalaking pera. Pero nung kapalit, nabenta mo ng kaluluwa mo. Tapos ganito pa ang desisyon, isasabak tayo sa giyera. Stress na ang mga Pilipino. Tapos ang mga sinasabi, tatapusin ang gutom. Diyos ko, nalipasan ka na nga ng gutom, naaning ka pa. Mga sundalong naka-uniforme na aning na nga, stress na nga, di ba? May mga trauma pa sa mga nakaraan nilang sabak sa giyera ng Marawi at kung saan-saan, isasabak pa ulit nang wala tayong kaalam-alam. Iba ang sinasabi kapag ini-interview itong nagdudubi-dubi-dap-dap at iba rin ang ginagawa nila ng palihim. Wala tayong kaalam-alam, kung di pa mag-message yung mga vloggers, kinokontak na pala yung mga kahit mga retired na. At kung 'di ba kung part pa rin ng kasundaluhan, may brainwashing na nagaganap. Pinangungunahan na pagka kayo ay hindi lumaban ay duwag kayo. No? Ginaganon na kaagad. May hamon na kaagad. At kapag ka hindi ka sumabak sa giyera, baka ikay personalin. Naghahanda ang Pilipinas. Kaya ba natin ang China? Higanti yan. Mismong US, sinasabi na hindi nila kaya ang China. Ano tong ginagawa ng mga miyembro ng gabinete mo, Mr. President? Ito ba ay desisyon mo? Kasi kung yung mga ina-appoint mo dyan sa mga, ikaw pati ang namumuno sa men in uniform, ikaw ang chief executive. Sabi mo hindi ka makikipaggera, dadaanin mo sa diplomasya. Eh bakit may mga pabulong-bulong na ganito? Di ba lihim yung kinakausap, pati mga retired. Pag naubos yan, pag nagkandamatay, yung mga sundalo ngayon at pati yung mga retired na isasabak ninyo, sino susunod? Yung mga teenagers? Ha? Yung mga estudyante ang isasabak nyo sa giyera? Pati kababaihan? Pag naubusan, pati yung mga bata, ititrain nyo humawak ng armas? Ayaw namin ito. Gusto pa namin mabuhay. Kahit isang tuka, basta't buhay. Okay, mababaw lang naman ang kaligayahan ng mga Pilipino. Sanay tayo sa hirap. Sanay tayong may kalamidad. Sanay tayong binabagyo, nagigiba ang bahay. Diba, nagdidildil ng asin, tuyo ang ulam. Tuyo, maalinman, mantika. Okay lang sa atin, kamote kung walang kanin. Huwag mo lang kami sabak sa giyera. Hindi kami high maintenance na mga tao. Sanay kami sa hirap. Diyos ko, hindi na nga umunlad ang buhay namin. Pinanganak kaming mahirap. Yung mga lolo't lola namin, namatay ng mahirap. Namatay ng mangmang. Pero okay lang. At buhay. Magkakasama. Right? Hirap at ginawa magkakasama. Kahit na malayo na nga yung iba, nag-abroad na at naaawa na. Hindi na mapagtapos yung mga pamangkin, apo. Kapatid, mag-abroad na lang. Para may makapagpatapos. Minsan yung mga panganay, hindi na nakapag-aral, hindi na nakapag-asawa. Matustusan lang ang mga kapatid, ang mga pamangkin. Right? Huwag mo kami sabak sa giyera, Mr. President. Ito pinakamalaki mong kasalanan sa amin. Hindi ito pinangako mo. At pag sinabak mo kami sa giyera, ay malalaman. Ay kaysa huwag na nagpuputukan dyan, baka bumaha ang tao sa EDSA. What do you think mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.